Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay February 7, 2025 at ang oras ay 6:45 p.m. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Mabuhay the Lupasug Sulu Empire, the Rune Islam, the 11 countries, 1C. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Dalangin nilidimin na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabubuting kalagayan at wala akong sawang aking pasasalamatan muna ang mga taong walang sawa sa pagtulong, sa pag-unawa, no? Na hanggang ngayon ay bahagi ng ating misyon. Okay, hindi ko na patatagalin to. Maging ako, unang-una, gusto ko munang ibahagi sa inyo yung pagkasakit ko. Dahil yung sakit na yon ay natural na sakit. Excuse. Ayan. Mahal, pahingi tubig, makisuyo. At atake ng mga kalabang espiritual. Kasi nasa labanan tayo ng espiritual. Una, mga mahal kong kapatid, batid ninyo, no? At alam ninyo, no, na ako, pag nagbahagi ako sa inyo, it's not my own understanding. Alam ko, no, marami nagsabi sa akin, marami akong nasagasaan. Yes, marami tayong nasagasaan sapagkat tayo po ay tumayo at tumindig, no? Para sa katotohanan na bagamat ang iba ay pinagtatawanan tayo at maraming tao din na inaakala din natin. Hindi akala eh. Alam ko naman nararamdaman ko, nakikita ko na may mga taong sabihin man natin na just pakitang tao, no? Iba talaga yung mga kusa o iba talaga yung mga kapatid na nandoon yung sa puso nila, ang kanilang pagtulong dahil wala kang maririnig sa kanila. Na marami akong nasampulan yan. Okay, but anyway, hindi yan ang topic natin. Okay? Kailangan think positive. Okay. Sa kabila ng lahat sa ngayon, no? Lidimin Canote is here in the Manila. Hindi biro ang sinaba kong challenge at talagang pinaghandaan ko yon, no? So, grabe, no? Kaya advice ko para sa ating mga mahal na mga kapatid, huwag nyo pong iwalang bahala ang simpleng sipon at ubo dahil ito na pala, iba na kasi ang panahon noon kaysa panahon ngayon. Ay, lidimin Canoto, ako mismo ay nakaranas, no, na akala ko it is the end of my word, pero sabi ko nga, boss, ang sinasabihan kong boss ang ating Diyos Ama, ang Diyos ng kaliwanagan. Kung kukunin mo na ako, handa naman ako. Pero, may pakiusap lang ako sa iyo. Kung kunin mo na ako, kaysa naman may mga tao pa na madadamay at magsakripisyo para sa akin. Kasi naawa ako that time na yun sa asawa ko that wala rin talaga siyang tulog. Wala, kumbaga kulang na lang kung maaari lang yung nararamdaman ko ay siya ang magsalo. Nakita ko sa asawa ko yun, so I'm very thankful sa asawa ko, no? So thank you so much sa asawa ko sa pag-alaga sa akin. Hindi ho biro. Before that, ako mismo nagbabahagi sa inyo, ako mismo natamaan. Accept ako dyan. At do you remember na nag-vlog ako that merong sikat na mga popular ito sila, mga sikat ito ng mga tao na masasawi. And I don't know kung gaano katotoo that si Sanchay, yung nasa Mature Garden, no?
ay namatay siya dahil lang doon sa, kung hindi ako nagkakamali, pneumonia, no? Ito yung, salamat nga pala sa kaibigan kong doktor, ano? Kasi nung nakita niya na habang nag-FB live ako na talagang inubo-ubo ako at sinabi ko talagang nagkasakit ako, medyo in fairness ha, to be honest, nagkaroon din ako ng ano sa sarili ko dahil yun din kasi ang ikinamatay ng kapatid ko, yung panganay namin kapatid, na biglaan, no, pneumonia din. So, parang simple lang siya pero ano pala, very dangerous. Kaya kayo pag may nararamdaman kayo, huwag ninyong babaliwalain yan. Hindi ho biro, ako mismo yung lungs ko, yung baga ko. Pero hindi siya TB ha, magkaiba yun eh. So, talagang halo din siya kasi may atake din ng spiritual dahil dito sa mga ibang mga kapatid. No, na talagang masagasaan pero wala, ang pag-vlog ko, ang paghahayag ko sa inyo is, it's not my intention para masaktan kayo, it's not my intention para matamaan ang mga ego niyo, but the truth is the truth. Okay, dito tayo ngayon sa mga pangyayari. Okay, isa-isahin ko to, no? Mga mahal kong kapatid, no? Kaya ako pumunta dito sa Maynila dahil alam ko, batid ko sa ayaw at matanggap ninyo ang katotohanan. Lahat ng hawak ninyo ng mga heritage accounts, mga global accounts, hindi po yan magkaroon ng katuturan hanggat hindi po yan madugtungan ng push the button. Okay? May mga pinakitaan na tayo ng mga kapatid, in-explain ko na, no, pinaliwanag ko na yan, no, but na-appreciate ko yung ibang mga kapatid that talaga lang naman na doon ko nakita kung sino yung mga tunay na gumanap, no? Doon ko kayo nasukat eh, no? Unang-una, nagkaroon man ng mga misunderstanding dahil na rin ito sa mga ibang mga kapatiran na mga chismosa na nandoon yung inggit, no? Nandoon yung inggit na kahit hindi mo sinabi mo, no? So may mga gumaganap din ng mga marites, no? Buti sana kung yung marites nila ikabutihan eh, hindi eh. Ang pag-awayin lang kayo. May mga ganyan din ho ng mga kapatid, no? Okay. Makinig kayo ha, tumuto kayo sa FB live ko ngayon. Marami na naman ako masagasaan nito, I'm sure. Okay, ito na yon. Alam nyo, sinabi ko na sa inyo, as long as hindi mag-push the button yan, at pinaliwanag ko na yan, ano ang proseso ng push the button. Lahat yan ay pinaliwanag ko na sa inyo. Kaya si Lady Min, hindi ko to sinasabi sa inyo just because para kilalanin ka. Lady Min Canuto declared, no? Kahit saan tayo magpang-abot, ito na, Bulgara na. Kayo na may mga hawak na mga gold bars ng bankers, kayo na may mga hawak ng iba't ibang commodities, as long as hindi yan madudugtungan, nangilabot ako. As long as hindi yan madudugtungan ng may hawak ng infinite authority na yan, all of that is nothing. Kayo mismo ang nagpapahirap sa mga sarili nyo. Dinadamay nyo pa ang taong bayan. Dagdagan pa ng ating mga kapatid, ng ating mga namumuno sa ating bayan. Kaya tama lang, no? Tama lang na pinagkakaguluhan ninyo dyan 2025 budget. Tama lang, no? Dahil ang pinag-awayan ninyo, do you remember sa sinabi ko sa inyo, may mga bagay na pinakamasakit sa akin pero kailangan mong gagawin. Para yan sa ating lahat. Para matuwid tayong lahat. Ako po, I am not perfect. If ever man that I have my mistakes in my life, itinuwid natin yan. Dahil kung talagang nandoon na ang pagtutuwid sa inyong mga sarili, sa isip pa lang na alam ninyong mali, takot kayong gumawa, yan po ang may pagtutuwid sa mga sarili. Pero hanggat ang mga isip ninyo
Wala kayong takot, makalamang ng kayo sa kapwa ninyo. Huwag kayong mapagkunwari na kayo ay mga banal-banalan kayo, mga hinayupak kayo. Na? Mga mahal kong kapatid, pinagkakaguluhan ninyo ang 2025 budget. Hindi nyo ba naalala ang sinabi ko sa inyo? System is real. Hindi kayo nakikinig. Please, antayin ninyo. Antayin ninyo. 4 na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Hindi silidimin ang kikilos niyan kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mayroong mga vlog na maglilindol dito sa Metro Maynila, alam ninyo sa totoo lang, yes, it is possible. It is possible. Malaki ang posibilidad. It is possible. Alam ninyo sa totoo lang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, focus tayo dyan dito sa issue. Focus tayo dito ngayon sa pinagkakaguluhan ninyo. Mga senador, maski ang ating mahal na PBBM, no? Bakit ko sinasabing protect our president? Kisyuhudang bangag siya, no? Sa inyong paningin. Sino kayo para maghusga ng kapwa? Alam nyo ba na yung mga tao na yan, na akala mo ay mga santa kung sino pa yung mahilig, no? Magsalita laban sa kanyang kapwa, yun pa ang hindi dapat tularan. No? Yun pa ang hindi dapat tularan. No? Yun pa ang hindi dapat tularan. May mga dahilan yan. 2025 election. Tingnan natin kung matutuloy. Tingnan natin. No? Pero itong tandaan ninyo, katulad ng sinasabi ko, I, Lidimin Canoto, declared, walang eleksyon. Kaya challenge sa akin yan na walang eleksyon. Madali lang kasi magsalita, magbuka ng bibig. Pero doon mo patutunayan. Dahil napatunayan na namin yan ng eleksyon doon sa US. Na sinasabi ng mga ibang kapatid. Dahil binigyan ko sila ng karunungan. Sila si ganito, sila si Kristo, sila si ganito. Natalo yan si Donald Trump. Hindi itong eleksyon, nung last eleksyon. Diba? Ngayon, tinulungan namin siya. Yes, tinulungan namin. At lahat yan, dokumentado yan. Pero ano ang gagawin nyo ngayon? Marami tayong mga kababayan na mga sip-sip sa Amerika. Mga sip-sip. Sa halip na ang bibigyan ng halaga ang bayan natin. Pero mga taksil. Mga taksil kayo. Okay? Mga taksil. Alam ko kung sino-sino kayo. Alam ko kung sino-sino kayo. Huwag kayong magkunwari, concern kayo sa bayan. Pero kayo mismo ay binibenta ninyo ang ating bayan. Huwag kayong mapagkunwari. Hanggat buhay ang isang Lidimin, hindi kayo ubra sa akin. Ilan kayo nagtulong sa akin ng mga espiritual? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Inallowed ko kayo para makita at maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako pabayaan ng Diyos ng aking sinasampalatayan. Dahil ang Diyos na sinasamba ko ay buhay. Hindi kung sino-sinong Diyos ang aking sinasamba. No? Hindi kung sino-sino mga Diyos ang aking sinasamba. Makinig kayo. Makikita ito sa Kawikaan chapter 1 verse 24. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Hindi ako nagsabi, ang banal na kasulatan. Lidimin Canoto, ginamit lang ang katawang lupa. No? Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y mapahamak. No? Nasadlak sa kaguluhan. Tingnan ninyo ang ating bayan ngayon.
Ah? Tingnan niyo yung ating bayan ngayon. Nagpiesta kayo, 2025 budget, nagpiesta kayo, di ba? O ngayon, nasa ng budget? Dahil lumalabas na na-release yan. Kaya kung hindi pa ginawa yun, kayo na naman. Di ba? Lahat ng mayayaman, lalong yumayaman, at lahat ng mahirap, lalong naghihirap. Sino ang tatayo? Ano ang sinabi ni Lidimin sa inyo? Titingalain ng buong mundo ang Pilipinas sa anong paraan? Ha? Sa anong paraan? Dahil ba sa mga putragis kayo, ako si ganito, ako anak ni Marcos, ako may ginto, ako may ganito. Dahil ba sa ganyan? Kaya bangan ninyong lahat yan. Mga hangal, mga ulupong! Mga hangal! Mga hangal kayo. Wala kayong ibang ginawa. Ay, Lidimin Canoto, ito na. Sasabihin ko na sa inyo. May hawak akong diamond, may hawak akong gold bars. Pero anong ginawa ninyo sa akin? Halos kayong mga taga-gobyerno. Ha? Gusto ninyo sa inyo ko ibigay ang mga bagay na yun, mga tapos, dagdagan pa itong mga ibang mga kapatiran, mga mukhang pira, mga mukha kayong mga gusto niyo makilala sa buong mundo ang katanyagan ninyo. Ilalabas ninyong fake dahil hindi binigay ni Lidimin sa inyo dahil yan ay para yan sa ating lahat. Pero kayo mga taga-gobyerno kayo ang nagpahirap sa bayan kaya matibay. Mga punyeta kayo. Mga punyeta kayo. Tingnan natin kung matuloy ang eleksyon. Mga punyeta kayo. Nagpiesta kayo, nagkakagulo kayo. Tingnan ninyo ang mga himpapawid ng mga sasakyan. Anong nangyari? Nagbagsakan. Hindi na nalang diritsahin. Nasira ang system. Hindi makita sa radar. No? Mag-antay kayo na mabalitaan ninyo multimo mga barko sa dagat nagbungguan yan. Antay kayo. Antay kayo. Hindi ko nilalahat ang gobyerno. Pero halos sa inyo. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Gusto ninyo lahat ng mga kagintuan, lahat ng laman sa bunkers ay kayo ang maghawak. Sa halip na tulungan ninyo ang dapat ninyong tulungan. Sa halip na pangalagaan, ingatan ninyo, hindi lang ako, kundi pati yung mga ibang mga kapatiran na may hawak dyan sa mga kabundukan. Pero anong ginagawa ninyo? Kaya ang mga kapatid, kahit alam nilang mali, nakakagawa ng tama. Dahil sa inyo, na sa halip, tulungan ninyo ang tao. Ginigipit ninyo. Dahil gusto ninyo, ginagamit ninyo inyong posisyon. Sige. Sige. Ako pa ang pagbintangan ninyo na nagnakaw ako ng mga dokumento ninyo, mga putang ina nyo. Wala akong ninakaw na I have an authority. Nasa akin ang infinite authority. Tanggapin nyo yan o hindi, nasa akin yan. Sulat kamay yan, kaya nagagawa ni Lidimin. Masakit man sa akin yan. Masakit sa akin yan, pero ginagawa ko yan. Masakit sa akin yan na kahit ako nagkasakit, halos wala akong pambili ng gamot dahil ayaw kong pakialaman ang pira na yan ay para sa taong bayan. Kayo na mga may hawak ng mga accounts dito, accounts doon, itaga ninyo sa batong sinasabi ko. Mas mapalad pa ang mga tao na hindi naabot ng aking mensahe kaysa inyo na mga naabot ng mensahe ko, pero nagmamatigas kayo. Dahil gusto nyo, makilala kayo maging hari, maging reyna, maging ganito. Anak kayo ng tinapa. Anak kayo ng tinapa. Anak kayo ng tinapa.
Wala kayong ibang gustong gawin kundi makilala kayo ng buong mundo. Yan ang mga ugali nyo. Yan, marami sa inyo ang mga mapangimbabaw, mga ulupong. Ha? Mga ulupong. Ha? I, Lidimin Canuto declared, dinadamay nyo ang ibang sangkatauhan. Yung may nagsabi na magkaroon ng lindol sa Metro Maynila, Philippines, February 12. Hindi ako makapangyarihan. But I, Lidimin Canuto declared, malaki ang posibilidad na yung lindol na napakalakas. Abangan nyo yan. Let's check it on it, who is rattling roll. At kayo na mga lapastangan sa apat na elemento ng daigdig, humanda kayo. Yung nangyari dyan, yung nangyari dyan sa Los Angeles, hindi malayo yan na mangyayari yan dito sa Pilipinas. Katigasan ng mga ulo nyo. Matitigas ang mga ulo nyo. Mga leche kayo. Pagdating kay Lidimin, huwag ninyong i-expect na banal ang sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi yan ang role na binigay sa akin. Allergic ako sa mga banal-banalan. Mga nagkukunwaring banal. Mga nagkukunwaring banal. Mga nagkukunwaring banal. Pero kung sino pa yung mahilig, na mangutya ng kapwa, yun ba ang hindi dapat tularan. Tandaan ninyo yan. Kapit kayo! Kumapit kayo dahil kung mangyari ang lindol na yan, iwan ko lang. Kaya anong sinabi ko, diyan magkakaalaman kung sino ang tunay. Kung sino ang tunay. Sino ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Masyado kayong allergic pagdating sa sinugo. Sinabi ko bang ako ang sinugo? Sinabi ko lang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sinabi ko ba na purihin ang nagsugo, hindi si Lidimin na sinugo. Maraming sinugo, pero ngunit subalit datapwat. Ano man ang pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, ginamit niyan sa inyong mga sariling, sa sarili ninyo. Antay kayo. Na yung mga bagay na sana na yan ay maiiwan. Nasa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Na yan sana ay maiiwasan natin yan kung gagawin natin kung ano ang tama. Nagmasid ako sa inyo. Nagmasid ako sa inyo. Maliwanag dito, Book of Kawikaan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo, nitong buhay, daratnan ng kahirapang ipo-ipo ang larawan. Tandaan nyo ang sinabi ko, hindi yan pananakot. Yan ay isang paalala ko sa inyo. Sobrang tigas ng mga ulo nyo. Sinabi ko na sa inyo, lahat ng may hawak, ilang taon na ba tayo nagkakaganito? Walang release! Yan sinabi ko na sa inyo, walang release. Marami na sa inyo. Huwag niyong antayin na pati lakas ay abutan kayo na maubusan kayo. Walang release hanggat hindi yan mag-push the button. Ano ang meron sa push the button? Sino ang pwedeng nasa push the button? Yung mga nagsasabing sila si Kristo? Mga putang ina nyo, gawin yung trabaho nyo. Mga putang ina nyo, wala kayong ibang ginawa. Ako si Kristo, ako si ganito, ako si ganon. Puro lang kayo pasikat. Meron isang kapatid na bisto ko. No need to mention, pero lalabas talaga at lalabas ang katotohanan. Malaman-laman ko, yung ginto pala na nandun ang mukha ni Donald Trump,
na pinapakita sa ibang mga kapatid, hindi naman pala talaga bigay sa kanya. In order! Binabayaran nila. Tapos papaniwalaan ng mga kapatid natin na binigay ni Donald Trump kasi ganito, pag sure. Pag sure. Marami sa inyo. Ako ang ganito, akong ganito. Bakit walang nangyari? Ang DNA na hinahanap ninyo, nandun. May pinagsabihan ako niyan. Nandun, yun ang dapat nating kukunin para push the button. Mahal na Pangulong PBBM, tibayan mo lang loob mo. Tibayan mo lang. Hindi din na ba kayo nadala-dala? Panahon ni Cory Aquino? O ito na, mapunta natin sa mga leche na to, mga diputa na to. Magmura talaga ako ngayon. Huwag ninyong hanapin kay Lady Min na magbanal-banal ako sa mga pananalita ko sa inyo, kaya dapat lang kayong murahin, manghinayupa kayo. Sa panahon ni Cory Aquino, pinatalsik ninyo ang FEM. No? At for me, kaya nakapag-isip din ang side ng Cory Aquino, kayamanan pa rin ang pinag-ugatan ng lahat, mga leche. No? Mga leche. Ngayon, ang nangyari, ano ang ginamit? Ito, totohanan naman talaga to. Ang Katoliko, nanguna, kasi mga banal din tong mga Katoliko na to No? Masagasaan na kayo, masagasaan. Kasi ganito, ganyan. Pinuno ng simbahan, ginamit at nagpagamit din. Yan naman talagang totoo. At ipinalit si Cory Aquino dahil siguro iniisip nila gaganda ang buhay. No? Pero lintian na. Ito na. Take note Pinuno ng simbahan ang ginamit at nagpagamit din. Dahil itong simbahan na ito, may pakinabang din. Politika lang din. Pag sure kayo dyan. Pag sure kayo dyan. Ngayon na naman, isa na namang grupo, no? Isa na namang sikta ng simbahan. Pag sure kayo dyan, wala kang pinag-iba doon sa nangyari sa People's sa Uno. Malit kayo. Ayan din. Tapos, buti sana. Ayan, naglalabasan na. Anong sinabi ni Lady Min sa inyo? Bukod kay Kibuloy, meron na namang isang sikta ng simbahan, lalabas na naman ang mga baho. Nagkamali ba si Lady Min sa inyo? System is real. Lahat ng mga baho ninyo, lalabas at lalabas yan. Wala kayong patutunguhan kung hindi kayo mismo ang maghahayag ng mga sarili ninyong gawa. Yung binabalak ninyo, pabagsakin yun naman ang ating pamahalaan, hindi nakakatulong yan. Ito namang mga iba nating mga mahal na kapatid. Mga kapatid, taga Mindanao ako. Hindi ko hiningi sa inyo na ako ang protektahan ninyo. Pero hanapin ninyo ang katotohanan. Dahil walang pagbabago ang mangyayari sa ating bansa. Hindi si Sara Duterte ang makapagbigay ng solusyon. Kung hindi yung may hawak ng infinite authority para dyan sa lahat ng mga bagay na yan. Ngayon, kung gigipitin nyo yan, para na rin yung sinira ang kinabukasan ng salin lahi ninyo. Pusha karaya sa city. To karaya mo na irila for a yida since na did to the walk. Sa totoo lang, yung katawan ko parang pakiramdam ko. At sa pagkakataon na ito, hindi uso kay Lady Min yung mga banal-banalan. Kaya doon sa may gawa sa akin, pasensyahan kayo. Ibibigay ko ang nararapat na kamatayan para sa inyo. Pinagbigyan ko kayo na makita ko man lang kayo na magbago. Pero hanggang ngayon dahil dyan sa karangalan na gusto niyong makamit sa buong mundo, hindi pa rin kayo nagbago. Wala pa rin kayong pagbabango mga hangal at ulupong ng ating bayan.
Mga ulupong, mga hangal. Mga hangal. Kahit anong gawin, kahit si Sara Duterte pa ang iupo ninyo, walang pagbabago sa ating bayan. Bakit? Ang namumuno na wala sa kanya ang Diyos at hindi pinapairal ang katarungan ng Diyos. Ang Diyos din mismo ang gagawa ng paraan upang ang mga tao ay magkakagulo-gulo. Lahat ng tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega, hindi sa akin. Ang hilig ninyo, ako si Kristo, ako may ganito, ako may ganito, mga ganyan. Puro kay pasikat, mga hinayupak kayo. Tapos malaman-laman ko yung mga ginto na nandun ang mukha ng presidente, in-order nyo lang pala yun. Pinagmamalaki niyo si Donald Trump sa akin? Tingnan ko. Tingnan ko. Mr. Donald Trump or President Donald Trump. No? I know what is the truth behind why Federal Reserve using the Phoenix. Hindi ako galit sa Amerika. Hindi ako galit kay Donald Trump, pero kung ano ang dapat na katarungan na dapat i-implement, yan ang i-implement. Marami tayong mga kababayan, sip-sip kay Donald Trump, mga letse kayo. Hindi niyo namalayan sa sarili niyo, binibintan niyo ang ating bayan, mga letse kayo. Kala niyo hindi ko kayo namomonitor? Para sa ating mahal na presidenteng PBBM, huwag kang matakot sa mga hinayupak na yan. Huwag po kayong matakot dyan. At huwag po kayong magpahawak sa liig. Manindigan lang po kayo ng ating karapatan. Alalahanin ninyo, paano kayo nakasiguradong we are waiting for the green signal again? Do you sure that the final round in the final countdown is green signal? Are you sure? Kayo, dapat alamin ninyo kung sino ang dapat ninyong protektahan. Si Sara Duterte, poprotektahan ninyo just because ba sa kanyang pagiging famous? Kahit siya ang iupo ninyo, mauulit lang din yung nangyari nung panahon ni Cory Aquino. Nothing happens. Yan, sinasabi ko na sa inyo. The infinite authority na hinahanap. Maniwala kayo sa akin or sa hindi. And I know that ang tao is to believe. Pero kahit anong gawin ninyo sa aking panghahamak, ang Diyos na aking sinasamba at pinupuri ay hindi ako pababayaan. Tandaan nyo yan. Kayong mga letse kayo, yung iba yung iba, pinagbintangan ninyo kung magnanakaw ako? Ano ang ninakaw ko sa inyo? Anong ninakaw ko sa inyo, Nanay RC? Nagnakaw ako ng dokumento? The evidence ay nasa aking kamay. Pinagkakalat ninyo, nagnakaw ako ng dokumento ninyo? Wala akong dapat na nakawin ng dokumento sa inyo, kahit sino sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo, mag-file kayo ng kaso kung may ninakaw akong dokumento sa inyo. Maaari pa siguro, aminin ko yan. Pero I don't know kung that is unacceptable, no? Dahil bahala ng Panginoon, dahil ginamit ko man yan sa misyon. Pero yung pagbintangan ninyo ako at ipagkalat ninyo, galit kayo sa akin dahil hindi ninyo nakuha ang gusto ninyo sa akin. Bakit? Hindi kayo karapat-dapat. Maliwanag ang instruction, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Maraming lumapit sa akin.
Pero hanggang ngiti lang, hanggang ano, hindi niyo po ko utusan. Huwag po kayong umasta sa akin, na kayong mga lumalapit sa akin. No? Ito ha, tahasan to. At sana man lang hindi din ito just remind ko lang. Mabuti pa si King. Mabuti pa si Kuya King KTBTM. Why? Marami akong naririnig sa kanya na he is fake, he is ganon. But I, Lidimin Canoto, declared, dahil challenge accepted sa kanya, declared that he is the one of the royal descendants. Uulitin ko, he is the one of the royal descendants. Ngayon, yung pagiging King KTVTM, labas ako dyan. Okay? Dahil ang pinag-usapan natin dito, yung lahi. Okay? Yung lahi. Okay? Yung lahi. No? Kayong mga nagkukunwari kayo sa akin, akala nyo na paglaruan nyo ako sa palad ninyo? Bagamat binigay ko sa inyo, parang Ricardo, no? Parang luto ba? Binigay ko sa inyo yung recipe. Pero nasa inyo pa rin yan kung paano nyo lulutuin ang pagkain. Huwag kayo magkunwari sa akin. Mabuti pa ang mga tao na hindi ko naabot kaysa mga taong naabot ko, mga matitigas ang ulo. Kayo magkunwari sa akin. Ngayon, mayroon isang kapatid na isa pang leche at isang diputa ka. Ha? Ha? Akala mo nakalamang ka sa akin? Di ka nakalamang sa akin, uy. Na? Di ka nakalamang sa akin. Ha? Puro kayo, ako si Kristo, ako si ganito, mga leche. Mga diputa kayo. Ako si ganito. Even Jesus Christ nang siya ay nandito, hindi siya sinabi, hoy, ako ang Misaya na pinadala ng Diyos. Hindi ganun. Hayaan ninyo na may magdeklara sa inyo, hindi yung pangunahan ninyo. At sinasamantala ninyo ang mga kahinaan ng mga utak ng ating mga kababayan. Ha? Ay, Lidimin Canoto, walang ano na yan. Walang release yan. Sige, tingnan ko lang. Nagkagulo nga ngayon dyan sa 2025, di ba? Mga leche kayo. Wala kayo ibang ginawa. Mga ulupong kayo ng ating bayan. Mga hangal, mga ulupong ng ating bayan. Ha? Mga ulupong. Tingnan mo itong lumalabas ngayon. Isang sikta ng simbahan. Nagkamali ba si Lidimin? Ha? Nagkamali ba si Lidimin sa inyo? Nagkamali ba ako? Dahil lalabas at lalabas at lalabas at lalabas at lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. At kayo, I'm so sorry ha. I'm so sorry. Marami na naman akong masagasaan nito. Sige lang, ipitin nyo lang si Lidimin. Anuin nyo lang si Lidimin, maghari kayo. Pero ang apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, ang siyang kikilos para sa ating lahat. At lahat ng tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Na? May panahon pa no? Na kahit yung ilaw na paindap-indap, may pag-asa pa pero kung ganyan na papatayin nyo, wala akong magagawa sa inyo. Para nyo na rin pinatay. Kayo na rin ang nagsira sa kinabukasan ng salinlahi ninyo. Ha? Akala ko ba naglabasan ng mga ginto? Happy ang Pilipinas. Akala ko ba maglalabas kayo? Kaya ako, gipitin nyo pa! Gipitin nyo pa! Nasa halip tulungan ninyo. Ginigipit ninyo dahil gusto ninyo. Panahon ni Cory Aquino. Ha? Panahon ni Cory Aquino. May mga kapatid, sige,
Itong diamond, no? Itong diamond. Pag hindi mo ibigay sa amin yan, idideklara naming fake yan at iba-blacklisted ka namin. Sa ayaw at sa gusto mo, 80% sa amin, 20% sa'yo. Leche! O ngayon, sorry for my words. In due respect sa may-ari ng bahay. Ha? Ha? Di ba ganyan ang ginawa ninyo sa akin? Kanino? Cory Aquino. Sinong sumunod kay Cory Aquino? Na presidente? Ha? O ano? Matira matibay sa atin. Yan bang gusto ninyo? Pero, kayong mga sangkatauhan, nasa inyo yan kung boboto pa. Boboto pa ba kayo? Boboto pa ba kayo? Tingnan ninyo ako, nag-vlog ako 2023. Nakita ko sa system, malaki ang ibinigay na budget sa indigenous people natin dito sa Pilipinas. May nakinig sa akin? Wala nga. Nasa na mga taga-NCIP? Sino ang nakinabang? Nasaan ang pera? Hindi nyo nabigyan ng pansin. Ngayon, dahil nagwala na itong kapatid na bae, nagwala na ito si kapatid na Dato Adlawan, naungkat! Ayan na! Nagkamali ba ako? Gumagawa ba ako ng kwento tungkol doon sa tribo na pinasok ng mining? Nasaan ang NCIP para ipagtanggol ang mga kapatid natin, mga nitibo? Mga tribo pala, mga tribo. Nasaan? No? Kinakawawa ninyo, di ba? O kayo ngayon? Sige. Kung talagang tribo at ninindigan kayo ng tribo, ewan ko sa inyo kung bubuto pa kayo. Ewan ko sa inyo. Tingnan ko lang kung may maglabas ng mga pera dyan. Tingnan ko lang ang mga ATM dyan kung may maglabasan dyan. Ayan na, mga eroplano nagbanggaan. Ano yung traffic sa Himpapawid? O, mapalitaan nyo rin yan. Mga barko, magbanggaan din yan. Mapalitaan nyo yan. Titigas sa mga ulo nyo eh. Kaya kayo na mga sip-sip kay Donald Trump, huwag kayong magpakasigurado. Huwag kayong magpakasigurado sa akin. Tapos, sasabihin nyo din, malaman-laman ko, putragis na yan, yung mga ginto na nandoon. At saka sandali lang muna. President Donald Trump, saan ka ba nanguha ng ginto? Kaya sabi ng kapatid, ang Amerika daw, ang pinakamaraming ginto, assuming! But why you are waiting for the green signal again? At bakit kayong taga-Amerika bumabagsak din ang ekonomiya ninyo? Pag sure kayo dyan, hindi magandang ekonomiya ninyo at lalong hindi gagandang ekonomiya. Kaya mahal na presidenteng PBBM. Huwag kang magpahawak sa liig ng mga yan. Kahit dyan sa Vatican, huwag kang magpahawak dyan. Makakatayo tayo. Makakatayo tayo. I'm so sorry to my, in due respect, dahil namura ko na talaga itong mga hinayupak, itong mga lintik. No problem, take care of your Diba? matters to discuss. Huwag kayong magano. Di ba yung mga issue regarding sa si Putin, lulusubin yung ano ba yun, yung mga gira-gira? May nangyari bang gira? Ang hypersonic na kinatatakutan ni Amy Marcos, kaya ito naman mahal na presidente natin, naghanda din, nagbili din ng mga baril. Meron bang hypersonic na bumagsak dyan sa norte? Di ba wala? Wala rin problema kung gusto niyo may pabagsakin tayo dyan. Pero hindi ko gagawin yan. Pinoprotektahan natin ang ating bayan. Kaya kayo, naman nagrarally dyan, saludo ako sa tapang ninyo mga retired na mga general. Pero mukhang mali yata ang pinoproteksyonan ninyo. Mali yata. Dahil sa ayaw at sa gusto niyong tanggapin ang sasabihin ko. Pag dumating man ang punto niya, wala rin naman kayo magagawa kundi sunod-sunuran sa mga politiko na yan. Kung gusto niyo ng pagbabago, alamin ninyo kung sino ang dapat ninyong protektahan. Alamin ninyo, Sara Duterte, wala po yan. Wala po yung magagawa. Kahit iupo natin yan, walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Si Digong sa
Sa kanyang pamumuno, saludo ako kay Tatay Digong. Saludo ako doon. No, saludo ako doon. At sayang sayang. We're not perfect. No, we are not perfect. No, we are not perfect. Pero saludo din naman ako doon kay Tatay Digong sa kanyang pamumuno. At meron pa akong mensahe sa mga letse na mga kidnapper, kay mga hinayupak kayo. Kayo, huwag kayong pahuhuli sa mga janitor, ha? Hindi mga pulis, janitor. Dapat sa inyo, sunugin kayong buhay, kayong mga nangingidnap ng mga bata. Dapat sa inyo, susunugin kayong buhay. Walang human rights dito. Letse na yan. Human rights. Human rights. Karapat dapat bang ibigay ng mga human rights sa mga hinayupak na yan? Kaya doon sa kaso usapin doon kay Tatay Diggs, kampi ako doon sa ginawa niya. Dapat lang. Walang human rights. Wag lang kayo magpapahuli, ha? Mabuti pang pulis makahuli sa inyo. Pero yung mga janitor na pakalat-kalat, kung nagkalat kayo, meron na rin mga janitor na pakalat-kalat. Kailangan kayong ilibing na buhay. Kailangan kayong sunugin na buhay, mga katulad sa inyo. Total, wala naman kayong mga kaluluwa, di ba? Kaya tama lang na sunugin kayong buhay. And I, Lidimin Canuto, declared, sunugin nyo, mga janitor ng bayan, sunugin nyo ng buhay, mga hayop na yan. Sunugin nyo mga buhay, yung mga rapist na yan, sunugin nyo ng buhay. Yung mga rapist na yan, mga durugista na yan, sunugin nyo ng buhay. Sunugin nyo ng buhay. Tama lang yun sa kanila. Alalahanin ninyo, si Haring Saul binigyan ng authority ng Panginoon, patayin lahat. Pero ang nangyari, nagkasala pa si Haring Saul. Bakit? Hindi siya sumunod Dahil nabibighani pa siya doon sa mga magagandang bagay na nakita niya. Pues ayaw kong maging Haring Saul. Kaya doon sa mga janitor natin, janitor ng ating bayan, dinideklara ko yan, sunugin yung buhay ang mga hayop na yan. Sunugin nyo ng buhay. Huwag kayong mag-alala. Malamang meron na naman magtaas ng kilay sa inyo. Bakit sino ba yan si Lidimin? Bakit sino ba yan? Mga letse kayo, magantay kayo, mabalitaan niyan, may sinunog na buhay na tao dahil sa mga kahayupan na ginagawa ninyo, mga animal kayo, mga demonyo kayo sa ating lipunan. Kaya tama lang, pasunog kayo ng buhay. Doon sa amin, ewan ko lang, mahirap magsalita. Alam nyo, maraming nagsabi sa akin, alam ko marami akong nasagasaan. Pero, katulad ng sinasabi ko, may mga bagay na masakit din sa akin, pero hindi pwedeng ipairal ni Lidimin ang awa. Dahil pag ipairal ko yan, hindi ako makakatupad sa ipinagkaloob sa akin ng misyon. Ano yung misyon? Ipairal ang katarungan. Kayong mga letse kayo. Leletsihin ko talaga kayo. Yung mga nagpapanggap ng mga Kristo, mga letse kayo, mga nagpapanggap na Kristo, pero nabalitaan mo na, tingnan mo sa US. No? Tingnan mo yung sa US, lumabas din yan. Pastor, no? Ka-6 yata yung isang 16 anyos, pero pastor, oh my God. Ganyan, ay nako talaga lang. Kaya ako magagalit kayo sa akin, sasabihin ninyong bunganga ko, brutal, mga letse. Hindi ako pinanganak na maging anghel sa harapan ninyo. Hindi ako si Kristo. Na handang magpapako. Siya nga pala, ito palang mga nagpapanggap na mga Kristo, mga letse kayo. Kaya niyo bang gawin ang ginawa ni Kristo? Na pinako siya sa krus, handa siyang magpapako para tubusin kuno ang mga kasalanan ng ating mga tao. Kaya nyo ba?
Sige nga, yung mga nagsasabi sila si Kristo. Kung ipako ko, kung ipako ko kaya kayo ngayon sa krus, payag kayo? Payag kayo ipako ko kayo sa krus? Total, nagpanggap naman kayo na kayo si Kristo. Di ba? Kayo si Jesus Christ. Bantay lang kayo ha, kaya may mabalitaan na naman ako sa inyo. Talaga lang kayo. Biblia ang mga hinahawakan. Pero ang nangyari, ang ending ay hindi pala kaaya-aya ang mga hinayupak na ito. Nakita nyo yun, yung nag-viral na pastor, ano niya ang dalaga, ang 16 years old na babae, pastor yun pero sa US yun, hindi yun sa atin dito. Tapos hindi ko pinamamasama sa inyo ang mga pastor, hindi ko pinamasama sa inyo marami. Nagkamali si Lidimin sa inyo, di ba hindi? Kaya at this time, dapat siguro na panggapasin na kayo, mga hinayupak kayo, panggapasin kayo. Na kayo, inallowed ko kayo na atakihin ninyo ako, inallowed ko kayo. Yun bang dapat tinudon nyo na no? Yung magtsugi ba talaga ako? Pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano ang kapangyarihan ng Diyos Ama na nagsugo sa akin ay hindi ako pinabayaan. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid na ginamit din niya para makasurvive ako. No? Highly demand po rin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yon ang tama. Maraming salamat kapatid na Carolina Salvador. No? Lahat yan, ibinigay ko na sa inyo. Bagamat yan ay inihayag ko sa inyo, hindi ako nagpaka-Kristo sa inyong harapan kasi si Kristo hindi pa parito dito para sa pag-ibig na sinasabi ninyo. Hindi pa parito si Kristo, pupunta nga siya dito. Tabak ang kanyang dala, kaya huwag kayong magbanal-banalan sa akin, mga ibang mga kapatiran. Okay? Meron pa akong babasahin sa inyo. Okay? Dito yan, makikita yan. O, diba? Ganyan si Lidime, nagpakatotoo lang sa inyo. Mamura kay mga hinayupa kayo, pero gumagamit ako nito. No? At least hindi ko pinangalakan. Hindi ko siya ginamit para magkaano ako sa inyo. Meron pa akong if God is for you, who can be against you, ma'am? Ang nagsugo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes, mga mahal kong kapatid. Ayan na Maraming yaman ang Pilipinas. Ako, hinihingi ko na yan sa ibang mga kapatid. Protect our president. Sino ang ninyo? Yung itong mga to na nagpagamit din naman sila na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Sino kayo para maghiwalay sa Mindanao? At hindi ako papayag sa gusto niyo mangyari. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid na Abdi, no? Marami tayong mga kapatid na may mga hawak. Pero sa halip na tulungan ninyo itong mga nasa gobyerno, ginigipit niyo. Nahirapan ako na aking kaibigan na pastor. Ano to? Dali. Ayan na. Mawalang galang na sandali lang. Meron lang kung sandali lang.
O, ayan. Isang kaibigan, ang pastor daw kuno ay nasa hospital. So, at this time, no, basahin ko muna ito. Okay? Dahil mumurahin ko. Ma'am Lidimen, iligtas mo sila. Baka mangyari uli ang EDSA 1. Pati sila makikinabang din. Okay. Diyan sa mga sa mga magrarally, mga retired general, no? Mukhang nagkamali kayo sa inyong pinoprotektahan. Mukhang nagkamali kayo. Alamin ninyo, kung nais niyo ng pagbabago, kasi nung EDSA 1, ginamit ang Katoliko, no? Nanguna ang mga magri, no? Para patalsikin. So, ganon. Ngayon na naman, isa na namang relihiyon ang gagamitin nila. No? Tapos buti sana kung mga matitino, naglabasan din naman ng mga baho. Sige na, mag-isip nga kayo. Mag-isip nga kayo. Isip kayo. Alam niyo ba kung bakit nangyayari sa atin ito? Isa lang. Isa lang ito. Maghahari or ang pangako ng Diyos, ang kataas-taasan. Ang pangako niya, kailanman ay hindi nababalik sa mga sumusunod ng kanyang kalooban. Kaya kayo, kahit ano pang pagkagawin niyo mga rally dyan, mas makapangyarihan ng taas. Mukhang nagkamali kayo ng poprotektahan. After that, kayo lang din naman magsiraan. Kayo rin naman magsumbatan. Tapos pagbabago. Baguhin niyo muna ang sarili niyo na mayroon kayong panindigan. Tamang panindigan, nandoon yung prinsipyo. Kaya ako, no? Itong sinasabing military government, no? Katulad ng sinasabi ko, kahit sino pang iupo nyo dyan, nothing happens in our government. Nothing happens. As long as hindi masunod ang kalooban ng Panginoon, dahil ang kataas-taasang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, meron siyang pangako sa kanyang mga lingkod. Meron siyang mga pangako, no? Na hindi yan mababali. At mula sa lahi ni Haring David, from the line of Judah, yan ang maghahari sa atin lahat. Alam nyo, sa pagkakataon na ito, anong sinabi ko sa inyo? Dalawa ang lilitaw. And biblically speaking, from silanganan and from kanluran. Dalawa ang lilitaw. Kaya, tama na kayong mga nagkukunwari that you are the Jesus Christ, you are blah blah blah, you are blah blah blah. Hindi pwedeng dalawa ang Jesus Christ, tatlo ang Jesus Christ. Ang kasaysayan ni Jesus Christ, tapos na ang kasaysayan ni Jesus Christ. Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Magsabi kayong kay Jesus Christ, ipako ko kaya kayo ngayon. Ako mismong papako sa inyo. Ewan ko na lang kung hindi kayo aaray dyan. Tama na. No? Kung talagang concern kayo, tama na. Tama na, mga mahal kong kapatid. No? Lalabas at lalabas ang katotohanan. At least si Jesus Christ. Si Jesus Christ nga, di ba? Kung sino lang yung naniwala sa kanya, yun lang ang naligtas. Ganon din sa ating panahon ngayon. Huwag kayo mag-alala. Alam nyo, huwag kayo mag-expect that infinite authority ay banal. Nagkamali kayo. Huwag kayo mag-expect na ang may infinite authority ay napakabanal. Ang maririnig nyo, puro hallelujah, praise the Lord. Nagkamali kayo. Huwag kayong magpakatotoo nga kayo. Sa Biblia ngayon, pagbalik nga ni Kristo dito, hindi nga para sa mabubuti, di ba? Kundi para sa mga masasama at tabak ang kanyang dala. Huwag kayong paipan. Ang pag-ibig
Nandito pa yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga binibigyan pa tayo ng chance eh. Ngayon, pag dumating talagang sukdulan, huwag niyo i-expect ang pag-ibig. Dahil maging kayo, hindi kayo kaibig-ibig sa inyong mga sarili. Yan ang totoo. Natawa ang aking kaibigan. Dahil totoo naman. No? Mga mahal kong kapatid, totally, Dimin Canoto is, for me, is recovered na ako. It's my turn. Mabalitaan nyo yan. Tingnan nyo ha. Mga himpapawid. Nagbanggaan kung ano-ano mga nangyari. Lahat yan pinaalala ko sa inyo. Hindi nagkulang si Dimin. Ulitin ko ha. Paalala yan ha. Hindi ko sinabing ako may gawa. Iba yon. Ha? Huwag magpaka-overdose. No? Hindi ako may gawa niyan. Lahat yan ay puro yan pinapaalala ko sa inyo. Pero matigas man talagang ulo niyo dahil cease to believe, pues, this is to believe. Agape, love, ang taglay ni Jesus, ma'am, hindi human love. Alam nyo, yung love na sinasabi na about kay Jesus Christ, yun na nga yun eh. Ngayon, maraming nagpapanggap siya si Kristo. Pero wag ka, mga sinungaling pa rin. Halos sa kanila, mabalitaan na lang natin, nasasangkot sila sa mga kahalayan, kung ano-ano, di ba? Oh, di ba? At gusto ko lang liliwanagin sa inyo. I believe in Jesus Christ because I believe His words from our Almighty Creator. Hindi po ko anti-Christ. Ha? Hindi po ko anti-Christ. Yung iba dyan, sasabihin niyo ko anti-Christ. Pag sure mo dira, oy. I believe in Jesus Christ. But for me, wala sa ano pala na Bible, wala ka mabasang Jesus Christ kung hindi Emmanuel. Kaya Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Manipula sa politika, uban ang gobyerno. Yes. No? Chitlin Hilera, good evening po ma'am. Miss Didimin, maraming salamat sa mga mensahe nyo. Pinaabot sa amin, puri ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Salamat na marami kapatid. Joseph Lazarita, lilitaw ang bula ang propeta o even Jesus kuno sa mga huling araw ng ating panahon. Yes, at nakalagay talaga yan sa Book of Prophecy. Darating ang araw kung ang mga tao ay parito at paroon kung saan makarinig na nandun si Kristo. Pero ngunit subalit datapwat, dyan din masusubukan ang inyong mga pananampalataya. No? Kung sino ang tunay na nakakakilala kay Jesus Christ na sinasabi. Magandang gabi po. God is justice. Yes, mga mahal kong kapatid. Kaya yung mga naranasan nila ba kaya nga sabi ko saludo pa ako dyan no? Bagamat ito prangkahan naman din, ano? Siguro dahil na rin sa mga naranasan natin hindi na kasi din talaga tama, no? May nanindigan ng mga bailurdes, dato adlawan para sa mga tribo. Totoo naman yung mga sinasabi, siguro may mga technical konti, pero daan na rin yun para mamula, no? Ang karamihan. Alam nyo ba, 2023, di ba, nag-vlog ako, malaki ang pondo na ibinigay para dito sa atin, ha? Oh my God, that's not billion, that is a trillion. Ha? Oh, nasaan? Wala kasing boses na nag-ngaw-ngaw. Kasi ano pang alam? Kaya ito yung sinasabi ko, sa halip na tulungan yung mga nasa baba, lalo nilang inaapakan dahil yun na nga ang ano natin mga kapatid, sinasamantala pa. Yes, we need to focus our eyes into Jesus, the author of finisher of our faith. Yes. No? Kaya 'di ba sabi ko nga sa inyo, kapit kayo. Ops. Sandali. 'Di ba sinasabi nila is February 12 ay magkaroon ng malakas na lindol dito sa atin? Malaki ang posibilidad. Pero yan
Ngunit, subalit datapwat, ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat at ang Diyos pa rin, ang Diyos natin sa kabila ng makasalanan ang mga tao ay mahabagin pa rin yan. Maaaring yan ay sa pamamagitan ng panalangin na may kaakibat na gawa. Sige, magkagpanalangin niya ang mga tao, sige pa rin gawa ng masama. So, sa palagay niyo ba, diringgin tayo ng Panginoon? Kung ganyan man lang? Baka mas lalo pang mga hangal, no? Mga nagkukunwari, no? Baka mas magalit pa lalo ang Panginoon sa atin. To make the story short, in my vlog ngayon, pagkaisipin niyo yon, no? Pagkaisipin nyo yon. Ay, Lidimin Canuto declared, wala po talagang release na magaganap as long as hindi mag-push the button yan. The question is, ano ba yung mga dapat gagawin, alitintunin, mga requirements at sino ang mag-push the button? Kaya, pati yung mga pinagkaguluhan ninyong budget for 2025, daw lang kayo, no? Kasi akala nyo lahat, everything makontrol nyo na. Dahil kayo ang nakaupo dyan. Nalala nyo pa, nasa Book of Prophecy yan eh. Antayin nyo pa talaga na hanapin ninyo mga kamatayan ninyo hanggat hindi nyo masusumpungan. Kahit magpakamatay kayo dyan, hindi na kayong matay. Pero yung mga janitor ng bayan ha, yung sinabi ko ha, pag napatunayan kidnap ng bata, sunugin nyo ng buhay. Nogin nyo. Hindi na dapat pinapatagal sa mundo yan. Maraming mapapirisyo ang mga hayop na yan. Kaya doon sa mga janitor ng bayan, sunugin nyo na yan. Siguraduhin ninyong abo yan. Ha? Siguraduhin ninyo kay mamaya, pag sinunog yan, hindi na sunog, pakalat-kalat na naman yan. Di ba? Kalat-kalat na naman yan, mga hayop na yan. Itong mga palala ng palala, no? Yung nag-video na feeling sikat na nagshabu. Sige lang. No? Hindi man kikilos ang ating kuan. Yung mga wala tayong pipiliin ha, mga janitor ha. Nilagay kayo dyan pagiging janitor para maglinis ha. Hindi awa ang ipairal natin dyan. Nilagay kayo dyan hindi para maging Kristo ha. Nilagay kayo para magiging janitor. Ibig sabihin maglinis tayo ng mga kalat sa lipunan. Kaya sunugin nyo ng buhay ang mga hayop na yan. Nugin nyo. Wag naman patumpik-tumpik pa. Sasabihin na awa-awa, walang awa-awa. Hindi nga kayo naawa sa mga taong inosente? Hindi nga kayo naawa? Kayo, may awa ba kayo? O ngayon, itong mga politika ng mga buaya, anong gagawin natin dyan? Sige nga, kung kayo ang tatanungin ko, ano ang gagawin sa mga politiko? Kung kayo ang tatanungin ko ha? O kung mahiya kayong i-post dito, mag-PM kayo sa akin. Baka mangyari sa akin, wish ko lang. No, sige na. For your protection, sige na. Mag-PM kayo kung kayong tatanungin ko, anong gagawin natin sa mga politikong mga animal? Ang gagawin natin dyan? May nagsabi sa akin, Ma'am! Si Martin Romualdez, ma'am, sila na talaga nag-aharit dito sa amin, ma'am. Lahat, ma'am, ng mga negosyo, sila na ang, yung mga ordinary, hindi na talaga makakaano, ma'am. Sila na talaga may hawak. Di sige, bigay nyo! Pero, ngunit, subalit, datapwat, lahat ng bagay sa mundo na sobra, alalahanin ninyo, may hangganan, may katapat. Wala nang reason yan. Natatawa ko sa isang ate kasi, ano bang alam niyo sa implementation pag sinasabi natin implementation? Karamihan kasi sa inyo, pag sinabi implementation, magbaha ng pera. Yan ang nasa utak ninyo. Yan ang alam ninyong implementation.
yung sisikat kayo, titingalain kayo ng buong mundo, na si ganito, powerful, siya para si Jesus Christ, siya para si ganito, siya si ganito. Yan ang alam ninyong implementation na. Na babaha ng ano, no? Mabuti pa, ito, para sa ating mga kapatid na Feel Life Foundation, thank you so much, no? Sa suporta na binibigay ninyong tulong sa pangunawa. Thank you so much, Feel Life Foundation, the Foundation of God. Thank you so much. The Alpha Omega, thank you so much. And the other groups, no? Na mga individual na mga tao, thank you so much. Kuya Jun Rivera, thank you so much, Kuya. Oh my God, kung wala itong kapatid na ito, ewan ko na lang, no? So thank you so much, and thank you so much, no, kasi I pray to Almighty God that, Lord, talagang dumadating yung point na iiyak ka talaga. Promise. Pero the more na nandun yung, ako aminin ko sa inyo, dumarating sa point na lalo na yung nagkasakit ako. Kaya sabi ko, Ama, kung kailanganin mo pa ako sa mission, okay, please lang, no? Pero kung hindi mo na ako kailanganin sa mission, ayaw ko may maperush yung tao, no? At ayaw ko nang mahirapan pa. Pero, sabi nga, may kasabihan, ang masamang damo, matagal daw mamatay. Kaya siguro masamang damo ako. And I remember, no, excuse. Nalala ko yung isang, sabihin man natin, excuse me. Nalala ko yung isang nilalang, no need to mention, sabi niya, if you want to live longer here in the planet Earth, kailangan mo rin daw gumawa ng masama. At nabasa ko yan, in fairness nasa na ba yun? Nabasa ko talaga yan. No? Nabasa ko yan na wag kang magpapakabuti, pero wag ka rin magpapakasama. Nabasa ko yan eh. No? Actually, binasa ko na yan sa inyo na ibahagi ko. Kaya, minsan natatawa ko sa sarili ko. Ano lang tayo ha? Real talk lang tayo and realidad lang tayo. Okay? So, mga mahal kong kapatid, wag ninyong baliwalain kapag may nararamdaman kayo dahil ako ho mismo, naranasan ko po. So, until now, nagpasalamat pala ako kagaya ng isang kapatid kasi bumili ako ng naiiyak ako. Sabi ko kagaya na Lord, naubos yung gamot ko. Sabi ko ng ganon. So, to make the story, kasi walang cinnamon di ba? Actually, binahagi ko pa sa inyo, no? Na ang mga mabibisang mga dapat sana, kaya lang walang available dito dahil hindi naman, unlike the province na makikita mo talaga, ito yun, no? Yung ubas, pinya, avocado, yung isda, syempre, honey, olive oil, no? Yan ang mabisang pangontra natin sa mga sakit-sakit na yan, lalo na sa, sa mga biglaan na mga pneumonia attack, no? So, yun na lang ang ko, sabi ko, Ama, paano ba ito? So, ang Diyos talaga ay gumagawa ng kapamaraanan. Alam ko naman yun na hindi na kami pababayaan. Alam ko yun. Pero, hindi talaga maiwasan. Iiyak ka talaga. May pagkakataon talaga, iiyak ka talaga, promise. Iiyak ka talaga. Sobra. Iiyak ka talaga. Yung bang magmi-mission ka na yung bang ginagawa mo ay para sa taong bayan, pero kung sino pa yung iniisip mo na kapakanan, yun pa ang manghamak sa'yo, yun pa ang manghusga sa'yo, pagtatawanan ka, lilibikin ka, sirain ka. But for me, hindi na bago sa akin yan kasi kasama yan sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon. Alam ko yan, pero meron talagang time na iiyak ka talaga. Promise, iiyak ka talaga. Kaya si Bae, Lourdes Infante, yung umiyak siya, I understand, relate ako kasi hindi mo talagang maiwasan. Iiyak ka talaga. Maiiyak ka talaga, promise. Pero, ngunit, subalit, datapat. Sad to say, I'm so sorry.
no? Katulad ng sinasabi ko, sa misyon na ibinigay sa akin, hindi pwedeng maging banal ako dahil hindi ako makakatupad sa aking tungkulin kung magiging banal ako. At hindi ko rin ugali ang magbanal-banalan. 'Di ba? 'Di ba? So, ganun po siya, mga mahal kong kapatid. At once again, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na tumutulong, no? At may mga kapatid kasi na hindi maganda ang mga deliberasyon, hindi maganda. Meron kasi mga bagay, kapatid, na hindi lahat ng bagay ay kailangan kong ilahad. Meron din mga bagay na pinangangalagaan ko, no, para sa sarili ko, na hindi lahat, bagamat ang iba ay nakakatulong, ay hindi pwede lahat ay ilantad ko sa mga kapatiran, hindi pwedeng ibahagi ko lahat, no? So, ganun 'yon, no? Tawag nito. No? So far, no, katulad ng sinasabi ko, ako ayoko na ng sisihan, ayoko ng kasi hindi ako pumarito dito sa Manila para magkaroon ng kaaway pa, no? Wala sa vocabulary ko 'yan. Inilalapit ko ang sarili ko sa mga kapatid. Yan, sinabi ko na sa inyo dahil alam ko, kaya tanggap man o hindi, lahat 'yon isiniwalat ko sa inyong lahat para kikilos tayo at I highly appreciate, no? I highly appreciate sa iba nating mga kapatid that tanggap, no? Talagang sinabi, no? Sinabi na sige kung ano ang maipagtulungan natin, mapagtulungan natin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang oras ay tumatakbo. Kailangan natin ng focus, kailangan natin ng isang direksyon. Alam nyo, ganito lang yun eh. Kung kailan tayo nandoon sa point na this is it, payo ko lang sa inyo, huwag kayong humingi talaga kayo ng karunungan sa Panginoon kasi kung kailan na nandito na yung gagawin natin, maraming distraction. Alam nyo yon, kaya silidimin, mas minabuti ang isang desisyon dahil ako, hindi ko sinasarado ang pintuan para sa misyon. Pero, ngunit, subalit, datapat, sa ngayon, kailangan kong pangalagaan ang kalusugan ko dahil ayoko na dumating ang punto na sa susunod na, pag hindi natin magawa ang misyon natin, sa susunod na henerasyon, sila na naman ang magsasuffer. Enough na tayo ngayon ang mga magsasuffer. Enough na. Okay? So far, ay nagpapasalamat na lang ako. At katulad ng sinasabi ko, mahal na pamahalaan. No? Tigil na kayo. Tigilan nyo na. Walang makukuha kahit mag-file pa kayo ng impeachment dyan laban kay Sarah. Hindi nakakatulong. Sino ba yung mga kinasuhan ng impeachment? Ganon din naman nakasuhan ng impeachment. Sino ba? Si Joseph Estrada. Nababas din naman. So ano pang silbi? Hello? Ituwid ang dapat ituwid. No? At lahat yan ay may magtutuwid talaga. Sa pamamagitan ng kaloob, gabay, patnubay ng ating Panginoon. Lahat ng bagay ay may hangganan. May katapat. No? Walang kwenta yung mag-impeach kay Sarah kahit ganyan yan si Sarah. Walang kwenta. No, walang kwenta kahit yung mga pag-ano niyo dyan. Sa mga retired natin, no? Retired na mga general. Sigurado ba kayo sa mga ginagawa ninyo? Sigurado ba kayo sa pinoprotektahan ninyo? Sigurado kayo? Sigurado po kayo sa mga pinagagawa ninyo? Ang pagkakaalam ko, pinag-aralan, ayan, minention ko na. Panahon ni Cory Aquino, ginamit ang Katoliko sa pamamagitan ng mga bishop din, di ba? Mga madre
Una doon kasi nga daw, ganon. O ano nangyari? Di lumala yung bansa natin. Mauulit na naman ba to? Dahil mali kasi ang pinoprotektahan as long as gobyerno at politika pa rin dyan. No, walang magbabago. Mag-isip kayo, mukhang mali yata pinoprotektahan ninyo eh. No? Mali yata ang pinoprotektahan ninyo, sa totoo lang. Kaya, yung pagbabago na iniisip ninyo, mukhang malabo. Na? Kasi, ang isang namumuno sa isang bayan na walang takot sa Panginoon, hindi magtatagal yan. No? At talagang guguluhin talaga yan. No? Guguluhin talaga yan. No? Ang kaisipan. Walang katinuan, walang kapayapaan. No? Pero kapag ang isang mamumuno sa atin ay ipairal ang katarungan ng Diyos, malamang sa sagana, no, sa sagana ang mga buhay natin. No? Kaya para sa lahat ng mga kapatid, sa kabila lahat ng mga kaguluhan na nag-alingaw-ngaw sa ating mga kapaligiran, kapit kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa at higit sa lahat, no? Lalo na sa mga nananampalataya at sumasampalataya, yan na lang ang magiging meron tayo sa atin ngayon. Yun na lang ang meron tayo, ang pananampalataya sa Panginoon, ang mga pangako niya sa atin na kailanman ay hindi niya tayo bibiguin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag, yung sabi na, yung nakapagsalita si Ma'am Sara na this country is parang sa road of the hill, may katotohanan din naman yun. Kung merong kung hindi ninyo hanapin ang katotohanan, yun talagang mapupuntahan. Pero, subalit, datapwat, papayag ba ang Panginoon yan? Siyempre hindi, bayan niya to eh. Bayan nga pinili niya, di ba? Kaya sa pagkangayon, mga mahal kong kapatid, let's shake it and let's see who is rattle and roll. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into us. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat.